Hey guys, what's up? My name is Shanwin and today pag-usapan nga natin ang nag-comment sa akin dito sa post ko na to. Totoo naman, tuwing nakikita ko si Lito Lapid, natatawa talaga ako. 'Di ba? Bakit? Senador pala siya. Nasweldo pero never kong nakita sa mga Senate investigation at Senate inquiries. Kayo ba nakikita niyo siya doon? Since pumasok ang administrasyon ni PBBM. Okay? Since pumasok ang 19th Congress. Then may nag-comment dito, well, definitely it's a tool phonetics, no? Sabi dito ng isang Leilani de Guzman. Di ba galit kayo sa mga senador na nagtatrabaho sa Senado? Grandstand tawag nyo. Bakit ngayon pinupunan nyo walang ginagawang senador? Pinupuna namin ang walang ginagawang senador. Okay, paano niyo gusto guys i-differentiate ito with Raffy Tulfo? Una, ang sabi ko, hindi ko nakikita si Lito Lapid sa mga Senate inquiry, Senate hearing, budget hearing, mga ganyan. Pero hindi ko sinabi na wala siyang ginagawa. Bakit? Review natin ang political career muna ni Lito Lapid. And then we're gonna talk about the inherent powers of the state. Okay? So ayon nga dito kay Wikipedia, no, since 2004 pa, senador, si Lito Lapid. And prior to that, 1992 pa lang, siya ay politiko na. So mahaba na yung stretch ng pagiging politiko niya. 'Di ba? Ngayon, hindi ko na i-discuss ng malalim itong ni Lito Lapid. Pero you can go over and check his Wikipedia. Andyan lahat yan. Okay? Punta tayo ngayon sa mga Senate bills ng 19th Congress. So I was able to pull out some of the Senate bills na kanyang sinulat, no? Isa siya sa mga authors or siya lang ang author. One, Disability Support Fund Act. Increasing authorized campaign expense of the candidates and political parties. Basically, may version ito ng House of Representatives. Ligtas Pinoy Centers Act, no? Establishing evacuation centers for every city and municipality and appropriating funds thereof. So basically, gusto niya rito magkaroon ng pondo from the national government ang mga evacuation centers. However, the existence of an evacuation center is nakikita naman natin, no? Doon sa mga lugar wherein talagang talamak ang pagbaha. Philippine Entrepreneurs Academy Act. So dito hindi malinaw, hindi ko pa nababasa ang Senate bill niya rito. Pero one of the biggest question is, ito bang tinatawag nilang Philippine Entrepreneur Academy Act? Ito ba ay magi-establish ng isang eskwelahan wherein specific lang sa entrepreneurship ang ituturo? Free College Entrance Examination Act, okay, mandating private higher education institution to waive college entrance examination fees and charges of certain students qualified to apply for a college admission. So again, by qualification. Pero ang target is private. 'Di ba? Another one, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. No? Dito, nire-repeal ang Republic Act number 1010845 for the Anti-Agriculture Smuggling Act of 2016 and for other purposes. So, we need to review this. Mukhang maganda to. So, magkaiba yung walang ginagawa sa may batas na o sa bill na may ginagawa. Okay? So, obviously, dito pa lang sa part na to,
Si Lito Lapid hindi 'di ba, hindi Mr. Grandstanding. Hindi niya kailangan pumapel. Hindi niya kailangan magpasikat. Dahil sa haba ng kanyang naging karanasan sa politika o sa politiko or sa politics, whatever you want to, whichever suits you, hindi niya kailangan yung ginagawa ni Raffy Tulfo. Okay? Now, punta tayo dito. Bakit nga ba tayo nagki-criticize ng mga politiko? Dahil ang government itself, the state itself, it has the three inherent powers of the state. Pag sinabing three inherent powers of the state, hindi po kailangan magkaroon ng kahit anong batas for the state to practice these inherent powers. And what are these? Police power, power of the eminent domain, power of taxation. Purpose, public good or welfare ang police power. Public use ang power of the eminent domain, while for the power of taxation is revenue. Kung wala pong tax na binabayaran ang taong bayan, hindi po magfa-function ang government. Kailangan nila ng pondo. Tayo, through our tax money, binabayaran natin ang mga politiko. Mula sa executive, presidente, down sa pinaka-barangay officials. Pera po ng taong bayan ang nagpapasweldo sa mga yan. Kaya nga, ang mga taong hindi nagbabayad ng buwis, nakakasuhan din. Can you just imagine that? Now, i-apply natin to sa ating daily life. Halimbawa, ikaw, Miss De Guzman, nagtatrabaho ka sa isang company. Ano ba hinahanap sa'yo ng company? Di ba output? Ano ba yung output? Yung resulta ng trabaho mo. Another one. Halimbawa, ikaw ay nasa sales. Binabayaran ka ng company ng sahod. Pero dahil ikaw ay nagtatrabaho sa sales, they expect an output from you. Ano yung output? Benta mo. Dapat may napapala ang isang company sa ipinapasahod nila sa'yo. Kaya ka nga nila hinar, di ba? O balik rin natin. Halimbawa, ikaw si company. Mag-hire ka ng tao. Ano ba yung na-expect mo dun sa tao? Hindi ba output? Hahanapan mo yung tao ng resulta kung bakit mo sila binabayaran. So, it's the same logic. Tayo mga tao na butante na nagbabayad ng taxes, karapatan natin na alamin ano ba nangyari sa ating tax money. Diba? Kailangan ko pa bang i-explain to sa inyo? Kayo, ang pinoproject nyo, kami galit kay Raffy Tulfo. Kami kalaban ni Raffy Tulfo. Hindi. Kami yung mga taong nag-iisip at inaalam kung saan napupunta ang binabayaran namin sa gobyerno through our taxes na napupunta sa mga politiko na umaasa kaming ginagawa nila ang tama nilang trabaho. Tama ba ang pagka-grandstanding? Ikaw, tanungin na lang kita eh. Kasi kayo, nasanay kayo na normal ang pamamahiya. Hindi kami ganun. No? Hindi ako personally, hindi ako pinalaki na ipahiya mo ang tao. Never nga kaming pinahiya ng magulang namin sa kalsada eh. Kung papagalitan nila kami, kung makulit kami, iintayin nila na makauwi kami ng bahay at doon kami pinapagalitan. Never akong napahiya ng magulang ko or pinahiya ng magulang ko sa kalsada. Which is, by the way, nagiging normal na sa ibang magulang. Yung pagkabata namin, nirerespeto kami ng mga magulang namin. Yung ipahiya ka ba ng tao, may respeto ba yon? Yung paninigaw ba ni Raffy Tulfo sa mga resource persons nila, tama ba yon? Diba? Tanong lang, tama ba yon? Uulit-ulitin ko to. Tama yung sinabi ni Atty. Libayan.
Hangga't hindi nyo nararanasan na kayo ay maipatulfo, hindi nyo maiintindihan yung pakiramdam na kayo ay ipinapahiya. Lalong-lalo na kung wala naman kayong kasalanan. Kahapon lang nag-react si Attorney Libayan sa isang video ng RTIA. Yung lalaki na walang trabaho, inirereklamo yung asawa niyang OFW. So, hindi mo alam kung asawa kasi nga sabi nga dun sa caption, yung Mr. daw, no? Tapos GF. Kaya nga sabi, nagbiro pa kay Attorney Libayan, sabi ko, di ba nga GF ang tawag sa mga second kung may original? Tatawagin mong asawa yan. Or otherwise, boyfriend. Tama rin naman sinabi ni Attorney Libayan. Kung yan boyfriend at kung girlfriend lang pala, di dapat boyfriend ang ginamit na salita at hindi mister. 'Di ba? Again, it creates a different connotation to other people. To most Tulfonatics, hindi nila mapapansin 'yon. Pero sa amin na nag-iisip, na nagsuscrutinize, mapapaisip kami, bakit mister ito tapos GF? So parang parang naiisip din namin na, bakit irereklamo ni mister si GF? Ano naman kaya komento ni original? 'Di ba? O kaya natanungin ko, kung ang tawag sa'yo ng mister ko na GF ka, di siyempre may original. Tama ba? O. Balik tayo dito. Yung pamamahiya ba, wait lang. Yung balik muna tayo sa hindi pa pala ako tapos. Yung pamamahiya ba, no, akala nila mapapahiya nila yung OFW, hindi pala. Malaman-laman natin na yung OFW, yung pala yung bumubuhay dun sa lalaki na wala namang trabaho. Tapos si OFW, tagabayad ng kaliwat kanan na utang nilang dalawa. Tama rin ba yun? See? So, paano ka magkakaroon ng gana na magbigay ng mga komento dyan sa Raffy Tulfo in action? Kung talaga akong galit kay Raffy Tulfo, baka pati RTIA, patulang ko. I used to do it, pero not to the point na para atakihin si Raffy Tulfo. Paulit-ulit ko nang sinasabi to at nakakapagod na rin. Nagbibigay ako ng tamang impormasyon para mabigyan ko ng walkthrough itong mga kababayan natin na hindi alam ang tamang proseso. At hindi lahat ng episode ni Raffy Tulfo sa RTIA, pinapatulang ko. Ay sabi ni Alfredo Palita, ayun, nakakakot yun ng attention ko eh. Nung nagre-react si Attorney Libayan doon, sa episode na yon ng OFW, ay sabi ni Alfredo Palita, hindi ko i-verbatim, disclaimer yan, hindi raw maganda ang RTIA kung hindi si Raffy Tulfo ang host. Bakit kaya? Bakit kaya? Alam nyo kayo, Tulfonatics, no? Kung kayo, sanay kayo dun sa mga barubalan na usapan and all, ako hindi ako sanay. Personally, ako hindi ako sanay. At hindi ko sasanayin ng sarili ko sa mga ganong klaseng approach. Bibigyan kita ng kwento, Miss De Guzman. Nung ako ay nag-aaral ng nursing, sa sa government hospitals, iba ang turing ng mga nurses compared sa isang private nurse practitioner. Iba ang turing ng tao. Hindi ko lalahatin, pero may mga ganon. Isa sa kwento ko, nagpapaanak kami, yung nanay hiyaw ng hiyaw. Alam mo kung anong ginawa ng isang nurse? Binasalan yung nanay ng napkin. Dalang ingay daw ng nanay. Yung mga ganong practices ba ng mga government nurses, sa tingin mo, makikita mo yun sa private? Hindi. Kaya prinamis ko sa sarili ko kung natapos ko lahat ng kailangan kong tapusin sa nursing, at naging practitioner ako ng nurse, hindi ko gagawin yun. Bibigyan ko ng respeto ang mga pasyente ko.
'Di ba? Kasi mula janitor, mula taong grasa pataas ng CEO, ang respeto mo dapat sa tao pareho. Wala kang tinitingnan. Gaano na ba karaming videos meron ako na pinapakita ko sa inyo at tinatanong ko sa inyo, yan bang ginagawa ni Raffy Tulfo sa loob ng Senate tama? Tama ba na bulyawan niya? Tama ba na insultuhin niya? Tama ba tawagin niya ng bobo, inutil, tanga at kung ano-ano ang mga taong nasa harapan niya? Tapos pagdating ng mga interpellation, sino nagmumukhang bobo, tanga at inutil? 'Di ba? Ganyan kayo. Ganyan yung acceptable at hindi acceptable para sa inyo mga Tulfonatics. Ang daming nagkalat na quote dyan. One of the most famous, I guess, is that you treat a janitor the same with the CEO. Pero sa inyo, hindi kayo naniniwala sa ganyan. And this, lang ibig sabihin nito. Hindi ko sinisingle out si Raffy Tulfo. Ako ay isang kritiko. Wala akong personal na galit kay Raffy Tulfo. Para siraan ko siya maliciously. Kung tutuusin, kung ano yung nakikita ko, nakikita nyo lang din. Kung ano naririnig ko, nalalaman nyo rin. At pare-pareho lang tayo nagki-criticize doon. Ang malaking difference lang natin, ako may mic and may video. Kayo wala nun. But you can also do that. You can also do the same thing. 'Di ba? Gusto nyong isipin namin kung paano, gusto nyo na yung practices ng pag-iisip nyo, yun din yung kami. Which is hindi mangyayari yun. Not because may mataas kaming pinag-aralan. Dahil meron tayong certain prinsipyo sa buhay na hindi nagmamatch. 'Di ba? Hindi mo kailangan ng mataas na pinag-aralan para mag-disagree ka sa pambabasto sa isang tao. Yung mga ganyang klaseng prinsipyo, nanggagaling yan sa loob ng mismo ng pamamahay. Doon yun nagsisimula. Na ang pagtulong, hindi mo kailangan ipakita sa lahat ng tao. Ano yung worse? Na ang pamamahiya ay hindi dapat natin ino-normalize. Whether yan sa mga anak natin o sa mga tao na merong, alam nyo ba na pag pinanganak ang isang tao, may dignidad agad yan? It's the same thing. Pag may nakilala kang tao, binibigay mo rin ang tiwala mo dyan right in front of them. In a snap. Kaya nga ang daling magtiwala pero mahirap i-gain ang tiwala once na masira. 'Di ba? Now, kung babalik tayo dito sa comment mo, Miss De Guzman, bakit nga ba kayo hindi galit? No? Gagamitin ko yung word mong galit. Bakit nga ba hindi kayo galit sa mga grandstanding na senador? Bakit kayo hindi galit sa mga senador o politiko na walang ginagawa? Bakit kami, nakikita namin at sinisingil namin ang mga politiko na binabayaran natin lahat ng tax money natin na hindi natin makita yung quality ng kanilang trabaho? 'Di ba? Ikaw man ang mapapolitiko o simpleng trabahante, hinahanapan ka ng output kasi binabayaran ka. Ngayon kung ayaw mo na ikaw masita, matanong, wag kang magtrabaho. Wala kang magiging boss. Yun nga lang, wala rin magbabayad sa'yo. Walang magpapasweldo sa'yo. Otherwise, magsolo ka. Magtayo ka ng sarili mong negosyo, ikaw ang boss, kung anong gusto mong gawin, gawin mo. 'Di ba? Hindi ka hahanapan ng output. But mind you, kahit ikaw sa sarili mo, hahanapan mo ang sarili mo ng output.
Dahil kung wala kang output, wala kang magiging result. Kung wala kang result, walang umiikot sa yung pondo. Tama? Ikaw yan, as a business owner. So ano na lang, bayad lang tayo ng bayad ng tax. Kung anong gawin nila sa tax money natin, wala tayong pakialam. Ganun ba gusto mong mangyari, Miss De Guzman? Kung sa'yo, ganun. Sa akin, hindi. Diba? So sana, after nitong video ko na to, mas mapaisip ka. Diba? You don't need to be, tawag dito. You don't need to agree with me. I just want you to think. Para naman, at least, isa ka sa hindi na limited edition ng pag-iisip. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. And i-share nyo na rin kung ano naiisip nyo dito sa mga limited edition na pag-iisip ng mga Tulfo Fanatics. Bakit nga ba, no? Yun yung pinakamalaking tanong sa akin eh. Bakit sa kanila yung quality of work ni Raffy Tulfo pasadong-pasado? Bakit sa atin hindi makalusot? 'Di ba? Hindi makalusot. Anyway guys, enjoy the day. Bye!